kapatid, sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin sa Diyos. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, minsan pa kaming sama-samang mga magkakapatid. Taos-puso kami, Amang, nagpapasalamat sa iyo dahil sa lahat ng iyong mga pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. Nakita pa po namin ang araw nito. Muli po kaming sama-samang makapakinig ng iyong mga banal na salita. Muli kaming makaganap ng aming tungkuling tinanggap sa iyo. Napakaraming mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay na hindi na po namin namamalayan, Panginoon. Sa lahat ng mga ito'y wala po kaming maitutumbas. Tanging pasalamat, Ama, mula sa aming mga puso. Ang aming iniaalis sa iyo. Sana marapatin mo po, Panginoon. Kalisamay nito, patuloy din po kaming humihingi ng paumanhin. Sana mapagtiisan mo po kami. Marami kami mga pagkukulang. Nakagagawa kami ng pagpapakamay. Patawarin mo po kami, Ama. Ngayon pong pinatawad na po namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming mga pagpapatuloy. Tulungan mo po makapagtapat. Makatapos nawa kami sa aming mga paggawa. Maabot nawa namin ang kasakdalang hinihingi mo po sa bawat na sa amin. Tulungan mo po kami. Magugugol namin ang lahat ng mabuting pagkakataong ipagkakaloob mo po. Aming maipaglingkod sa iyo ang buhay at kalakasan. Makasunod nawa kami sa lahat ng iyong mga kautusan. Alalahanin mo po ang iyong mga anak sa buong mundo. Ikaw po ang aming Diyos na nakakakita, nakakaalam sa aming mga kalalagayan sa buhay. Sa iyo namin itinitiwala ang lahat ng mga bagay sa aming mga buhay, Panginoon. Kung maaari po sana, nakikiusap kami. Paginhawahin mo po ang iyong mga lingkod na may mga karamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Kung maaari sana, kalooban mo pa po upang makapagpatuloy kami lahat. Magsitanggap na walang kagalingan sa kanilang sakit ng kanilang mga lupang katawan. Sana, sama-sama kami hanggang doon sa pangako mong buhay na walang hanggan. Lunasan mo po ang aming mga suliranin. Tulungan mo kami maging matatag lagi. Ano man po ang magiging wakas, maging dapat nawa kami sa iyo. Samahan mo ang aming pagkakatipo na ito, Panginoon. Isugo mo po ang iyong banal na espiritu upang gabayan kaming lahat
at buksan mong palagi ang pintuan ng iyong mga salita sa aming taga-akay. Maituro pa mo sa amin ang nararapat namin gawin. Pagpalain mo rin ang aming mga panauhin. Sana sa lalong madaling panahon, magkasama-sama na po kami sa isang matapat na paglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin itinitiwala ang aming mga buhay, ang aming mga kapalaran. Bahala ka na po. Salamat po, Ama, sa buhay. Salamat. Muli kami nagalapit. Mananatiling iyo ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa ating mga panauhin. Salamat na muli sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na mayroon tayo ay makapagpatuloy ng atin po namang pakikipagkatipon at sama-samang paggawa ng mga magkakapatid. At tayo po ngayon ay nandito na sa ating unang araw ng Abril na. Kaya po, nagpapatuloy naman ang atin pong mass indoctrination. Nasa 13 na po tayo today. At kung loloobin ng Diyos ay matatapos ito bukas ang ating huling gabi. At sa atin po namang mass baptism ay April 3. Yan po ay araw ng Biyernes, alas 8 ng umaga. At ito'y maghahatid naman sa atin kung loloobin ng Diyos sa panibagong session ng atin pong mga ginagawang mass indoctrination. April 6 na po ang muli nating pasimula ng atin pong mga sessions na ito para sa bagong yugto, mga kapatid. This coming April 6, araw po ng Lunes, 7 p.m. Philippine Standard Time. At ngayon ay schedule na po natin ng ating quarterly mass blood donation. Ito po ay gagawin natin mamaya pagkatapos ng ating prayer meeting at combined dito ng worship service. Mamaya pong 8 o'clock Philippine Standard Time. Mayroon tayo dyan po sa ating coordinating center dyan sa Apalit, Pampanga, sa ating chapel po dyan. At sa iba't iba pong mga coordinating centers natin sa buong mundo. At kung ano man po yung mga schedule sa iba't ibang mga time zone. And sana po ay patuloy din tayo naman na magtulong-tulong, makibahagi tayo dito sa atin pong ginagawang mass blood donation. At kung loloobin ng Diyos, ang ating patuloy na paglilingkuran sa ating pong Brethren Day, bukas kung loloobin ng Panginoon, alas 8 ng umaga, Philippine Standard Time, ang ating pasimula naman. Of course, may iba-ibang mga time zone din po sa iba't ibang mga countries. Tayo ay patuloy din naman na nagsasagawa ng ating Brethren Day bago itong atin pong SPBB. At yan po ay coinciding na rin sa ating Fiesta ng Diyos. Paglilingkuran nating mga magkakapatid at gayon din para sa ating mga kapwa-tao naman na atin pong inaanyayahan. At yan ay sa ating pagpapasimula bukas. Kung loloobin ng Diyos ng hudyat ng ating SPBB naman this coming Friday na po, April 3, 4, and 5. 3 araw po muli para dito sa ating first quarter ng kasalukuyan pong ito, 2026. Yan po ilang mga patuloy na paalaala at paghahanda para sa ating lahat ng mga magkakapatid. Samantala tayo naman ay magpapatuloy na kapatid na Josel, kapatid na Rodel, dito sa ating mga pinag-uusapan. At may mga bagay na nakapaloob doon sa ating binuksan na mga halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay pagpapatuloy din natin. Pero unahin nating
puntahan muna, kapatid na Rodel, dito sa ating nabuksan. Huwag nating kalilimutan po, mga kapatid, noong sabihin yung pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Kaya, Brad Rodel, gayon na lang yung pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Di ba laman ng pagpapahinuhod ng Diyos yung pagliligtas, no? Ariin ninyo na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Huwag nating kalilimutan yun. At dahil sa pagpapahinuhod ng Diyos, yun ay nakapalaman sa pag-ibig kasi niya, no? Pag-ibig ng Diyos, kasi ang pag-ibig mapagpahinuhod. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagpapahinuhod siya. Sa pagpapahinuhod niya, pagliligtas yun. Ngayon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit laman ang pagpapahinuhod ng Diyos? Pag-ibig ng Diyos yun Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Diba? Binigay ang kanyang bugtong na anak. Ba't niya binigay? Kasi nga nagpapahinuhod siya. Diba? Opo. Paanong naging pagpapahinuhod ng Diyos yung pagkakabigay sa kanyang bugtong na anak? Pampalubag loob po kasi si Kristo, kuya, sa sasampalataya. Kasi, hindi ba, yung pagpapahinuhod niya, pagliligtas. Tama, no? Opo. Ngayon, sinugo yung kanyang bugtong na anak. Ba't niya sinugo? Nagpapahinuhod nga siya pagpapahinuhod niya, pagliligtas. Sinugo yung kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas. Di ba, no, kapatid na Rodel? Opo. Kasi para nga matubos tayo sa kasalanan natin Hindi niya ibig sino man mapahamak, hindi lahat magsipagsisi. Kaya, pagpapahinuhod ng Diyos yun no, kapatid na Rodel. At, sana nakikita natin yung mga bagay na yun dahil yung pagpapahinuhod naman ng Diyos, nagpapatuloy naman yun kapatid na Rodel. No? Sana lang maintindihan natin yung mga magkakakonektang pangyayari. Bakit nagdudugtong-dugtong yun? Nasusundan mo ba, Brad Josel? Kuya, napakagandang bungad po ng inyo pong inilatag sa amin na yan. Kasi ako po, siyempre, yan po paboritong talata ni Brad Rodel. Markado po sa amin, pag-ibig ng Diyos yan Yun. Pero dumagdag po ngayon para mas malawak pa po ang aming tinatanaw at lalong maging appreciation sa ginawa ng Diyos. Kasi defined nga po sa Biblia sa 3:15 ni Pedro, sinasabi niya na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Dapat alam natin yon na kaya nagpapahinuhod ng Diyos sa kanino mang pinagpapahinuhuran niya, ibig na Diyos iligtas yung tao na yun Kung tayo pinagpapahinuhuran, pagliligtas ng Diyos yung ginagawa niya para sa atin. Nung pong ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang layunin nun, pagliligtas Sa 3:16, sa paboritong talata ni Brad Rodel, sinasabi po ni Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pagliligtas yan Yun po ang ibig ng Diyos dito sa kanyang pagkabigay ng kanyang anak para sa atin.
Oo, pag-ibig. Laman ng pag-ibig yung pagpapahinuhod Kaya nung ibigay niya yung kanyang anak, iligtas kasi ang Diyos Pagliligtas yung pagkabigay sa Panginoong Hesukristo sa atin. Dahil yun pagpapahinuhod, makasalanan nga tayo pagka hindi tayo pinagpahinuhuran ng Diyos, hindi niya ibinigay yung anak niya, paano tayo maliligtas? Ganun po kung kuya ko Para matubos ang kasalanan. Di ba? O hindi, pagka magliligtas kasi siya para matubos tayo sa kasalanan. Kaya ngayon, may mga kadugtong kasing mga pangyayari, At yan, liliwanagin natin yan sa ating SPBB kung loloobin ng Diyos, na ito ay isang bagay na kinapapalooban ng maraming mga katwiran na dapat na-appreciate natin lagi yung kabutihan at pagpapahinuhod ng Diyos. Kaya si Pablo naging mapagpasalamat siya at itinuturo niya din naman yun. Dahil na-appreciate niya yung pagpapahinuhod ng Diyos. Na-appreciate niya yung kabutihan ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. At ito ay isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin sa ating mga buhay. Kagaya ng unahin natin muna itong pinag-usapan natin kagabi, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, sa ating hapunan ng Panginoon. Kasi ito ay may kinalaman sa pagsasalo-salo. Meron na tayong naintindihan na pagsasalu-saluhan nating mga magkakapatid. At ito sana, hindi basta't nandun ka lang sa kaisipan na, yun pala yun. Ngayon, yun pala yun. Ano gagawin natin? Di dapat, Brad Rodel, dapat matuto tayo na alam natin yung mga actions na kasunod ng mga bagay na ito. Na pagka tayo nagsasalo-salo, kagaya niyan, ngayon nagsasalo-salo tayo. Tama ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. At may piging ng pag-iibigan. Opo. Diba, Brad Rodel, Opo. Kaya lang, sabi nga ni kapatid na Eli, minsan, merong bato sa piging ng pag-iibigan ng mga magkakapatid na natatago. Yan. Diba, yun yung sinasabi ni Judas doon sa kanyang sulat na ang mga ito, sabi dun sa 12, pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Di patago, Opo. Kasi nakatago nga Opo. Nakatago. Hindi mo alam na nakikipiging sila. Opo. Pero sila yon nakikipiging, Opo. Sila nakikipiging. Brad Rodel, tayo ba dapat makipagpiging sa kanila? Hindi po. Yan. Kasi sila nakikipagpiging sa atin. Opo. May piging tayo ng pag-iibigan. Ngayon, kung sila makipagpiging sa atin, patago, o kaya kung ang sino man halimbawa ngayon, hindi naman, hindi mo sabihin mo, hindi naman bato, na natatago. Pero nakikipagpiging sa atin, wala tayong problema dun
Opo. Bakit? Sila nakikipagpiging sa atin eh. Opo. Piging natin yun. Mm. At kung piging ng pag-iibigan, ay ang umaapaw doon, pag-iibigan, kapatid na Opo. Rodel. Makipagpiging man sila sa atin, naintindihan mo, no? Opo. Hindi nila piging yun. Mm. Piging natin. Tama po, kuya. Oh. Sana nakakasunod ka ba dito sa pinag-uusapan natin? Opo, kuya. Dito sa karugtong nung pinag-aaralan po natin kagabi, nabanggit nga po ng kapatid na Eli ito na meron talaga tayong pinagsasalu-saluhang mga magkakapatid. At ang description sa Biblia, ito po ay piging. Piging ito ng pag-iibigan. At ito'y piging ng mga magkakapatid. Sabi ng talata, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Piging natin ito na magkakapatid. Piging ito ng pag-iibigan. Kaya ang umaapaw doon sa ating piging, pag-iibigan. Pero merong mga batong natatago. Sabi ng Biblia, kumbaga, nakatago sila, nakikipagpiging sila sa atin. Sila yung nakikipagpiging sa piging natin. Pero tayo, hindi tayo nakikipagpiging sa kanila. Sila yung kahit patago, nakikipagpiging sa ating papiging ng pag-iibigan. O maaari naman pong kahit naman hindi nakatago, kahit di natin kasama, di naman nakatago, di naman batong natatago, nakikipagpiging sa atin, tayo na nagpipiging na magkakapatid, wala tayong problema. Kahit meron pang batong natatago na makipagpiging, piging natin yun eh. Piging natin yun ng pag-iibigan. Makipagpiging sila, patago. Makipagpiging sila, kahit hindi naman patago. Piging natin yun. Pero tayo, hindi tayo ang nakikipagpiging sa kanila, kuya. Sila ang nakikipagpiging, hindi tayo. Yun po ang nakikita ko. Kaya kung ano ang handa natin sa piging natin, problema nyo, kainin ninyo. Opo, tama po. Pero kami, hindi kami makikikain sa inyo. Opo. Tama. Mahalaga yun. Diyan muna tayo, kapatid na Rodel. Bakit? Basahin natin ang unang Korinto, kapatid na Rodel. 5. Opo. Sa 7 muna tayo, kapatid na Rodel. Opo. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwidbagay si Kristo. Yan, kapatid na Rodel, Huwag mong kalilimutan, yung lumang lebadura, kailangan, sabi, alisin ninyo. Opo. Para kayo maging bagong limpak. Na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwidbagay si Kristo. Ngayon, kaya nga Anwika, ipangili natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. O edi may tinapay tayo, kapatid na Rodel. Ngayon, sabi sa pagpapatuloy, sinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama
sa mga mapakiapid. Tunay ngang hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutang ito o sa mga masasakim at mga manglulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat kung gayoy, kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Napapansin mo, Opo, Kuya. Brad Rodel, tayo hindi dapat makisalo sa gayon. Opo. Tama? Tama po, Kuya. Kung sila nakisalo sa atin, patago. Hmm. Ba't patago? Kasi kaya nga nakatago eh. Sila ang nakikisalo sa atin. Hindi tayo ang nakikisalo sa kanila. Opo. Ibig sabihin, Brad Rodel, handa natin kinakain nila. Hindi handa nila ang kinakain natin. Tama po, Kuya. Tama po. Kung nasusundan mo, ha? Pag sinabing wag man lang kayong makisalo, ang handa mo ay pakikiapid eh. Kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagtutungay o panglalasing, panglulupig. Ba't ako makikisalo sa'yo? Opo. Oh. Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo, Kuya. Awa ng Diyos. Yung mga hindi mapakiapid sa sanglibutang ito dahil di ka naman talaga nakikisama dun eh. Oh. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi mo naman sila talaga kasama sa... Hindi mo sila talaga kasama sa iba pagkain nila, kumbaga. No, kapatid Opo. na Rodel. Ngayon, meron kang kasama sa pagkain. May kasama ka sa pagkain. Maghahanda sa'yo ng ibang pagkain. Na hindi yung dapat na pagkain, kapatid na Rodel. Ba't ka makikisalo dun? Teka muna, tinatawag kang kapatid. Dapat, ang handa mo, ang kinakain mo, yung handa dapat na inihanda ng Panginoon. Opo. Yung hapunan ng Panginoon, kapatid na Rodel. Opo. Hindi ba? Bakit? Makikisalo ka ba doon sa handa ng mga demonyo? Hindi po. Hindi ba? Kaya ngayon yung pinag-uusapan natin kagabi na sabi nga ng kapatid na Eli, dalawa dulang eh. Di ba? Di hindi ka merong dulang ng demonyo, may dulang ng Panginoon. Nasan ka ba? Nasa dulang ka ng Panginoon. Kung nasa dulang ka ng Panginoon, dapat yung handa ng Panginoon ang kakainin mo. Opo. Hindi handa ng demonyo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, Kuya. Bakit? Opo. Ang sabi, dun sa 6:14, puntahan natin sa 2 Korinto. Opo. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa
mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Oh, kita mo, no, kapatid na Rodel? Opo. O edi, huwag yun ang hihipuin mo. Opo. Sa gayon, wag man lang nga kayong makikisalo. Opo. Bakit? Makikisalo ka ba sa handa nila? Hindi po. Hindi problema kung sila makisalo sa handa natin. Opo, kuya. Patago. Di natin alam. Hindi naman pala sila talaga, kumbaga, gate crusher naman sila pala eh. Pero, ang gagawin mo ba, kapatid na Rodel, saan ka nakakita noong nakipagpiging sa'yo sila pala may dala nung handa? Opo, Diba? hindi. Ikaw sila ang makikisalo sa'yo. Hindi ikaw ang makikisalo sa kanila. Opo. Kasi batong natatago sila eh. Gate crusher, biro mo, nakikiawit-awit nakatago eh. O di nakikisalo sa atin. Mm. Di ba nakikipag-ibig pa din eh, para wag mahalata eh. Pag-ibig ko, di nakikipag-ibig. Di ba? Opo. Kaya nga, dadating naman yung panahon, hindi nila titiisin yung handa natin eh. Tama po yun. Di ba? Opo. Sabi dun sa 4:3 ng ikalawang Timoteo, darating ang panahon, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ay, hindi na. Ano gagawin? Babalik na sa suka nila. Opo. Di ba, kapatid na Rodel? Kasi, po. ang mga dulang, maraming dulang, ang nasa dulang, suka, no? So, ka nakakita ng ganun. Handa ba yung banda, pagkain ba yun na dapat kainin? Hindi. Bakit? Kasi, dulang na, ang nasa dulang sabi dun sa 28 ng Isaias, 28:8, kapatid na Rodel. Opo. Sapagkat lahat ng mga dulang ay puno ng suka at ng karumihan na anupat walang dakong malinis. Ayan, kita mo, no? Doon ka ba makikikain? Hindi po. Doon ka ba makikisalo? Kadiri. Ayun. Hindi ba ganun, kapatid na Rodel, ngayon, Opo. ano ang dapat nating maintindihan? Nakita na natin yung pagsasalo-salo ng mga magkakapatid. Kaya po, ang dapat maintindihan natin, huwag tayong makikisalo doon sa handa ng iba. Opo, kuya. Kung merong batong natatago sa piging ng ating pag-iibigan, nakikisalo sa atin, problema nila yun. Bakit? Opo. Yun yung sinasabi na mga hindi nararapat, kakain sila ng hatol sa kanila. Opo. Hindi naman nararapat palang kumain. Kinakain mo, hindi mo naman dapat nakainin, kapatid na Rodel. Sino mang kumain ng wika na hindi nararapat, ano ang mangyayari? Hatol, kaya sisiyasatin mo yung
sarili mo, kapatid na Rodel. Sabi dun sa 11, puntahan natin sa 28 na tayo, kapatid na Rodel. Opo. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Yan, kapatid na Rodel. E di, siyasatin ng tao kanyang sarili. Saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Oh, bakit? Tuloy. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Uy, hindi mo naman pala kinikilala. Tapos, kain-kain ka, inom-inom ka. Hindi mo naman pala kinikilala. Opo. O, di ba? Opo, Kaya nga, kuya. kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko, sabi ni Pablo, na pawang utos ng Panginoon. Eh di dapat, sabi yung sinasabi niya sa 14:37, kung ang sino man ayon sa Espiritu, o iniisip mo, ikaw propeta, o ayon ka sa Espiritu. Kung ayon ka sa Espiritu, kilalanin mo yung bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kasi kakainin mo yun pero kakain ka, iinom ka, hindi mo naman pala kinikilala. Oh, ano ang mangyayari sa'yo? Kumakain ka at umiinom ka ng hatol sa iyong sarili. Opo. Kasi yun mismo hahatol sa'yo kapatid na Rodel Di ba? Opo. Kaya nga, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang salitang sinabi ko, hahatol. Opo. Nang hahatol. Sabi dun sa 12:48 ng Juan, ang nagtatakwil ang wika sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. O di kakain ka ng hatol sa sarili mo, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Kinakain mo, hindi mo naman pala kinikilala. Opo. Oh. Kaya, sino man ang wika, kumakain, umiinom, hindi mo naman kinikilala. Kaya siya sa atin ang kanyang sarili, tsaka siya kumain ng tinapay. Sapagkat ang kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya, alam mo, sabi nga dun sa 17, kapatid na Rodel, dito sa unang Korinto, basahin natin. Baba tayo, ano? Opo. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Yan. O, saan tayo nakikibahagi? Sa isa lang tinapay, kapatid na Rodel. At Opo. hindi sa tinapay na merong lebadura. Sa isang tinapay lang tayo nakikibahagi. Opo. Kaya huwag ka makikibahagi sa tinapay ng iba. Ano, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Naintindihan mo? Kaya ano sabi? 16, 17, basahin natin, ng Roma, kapatid na Rodel. Opo. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Oh, di kaya dapat alam mo, kapatid na Rodel. Oh, Opo. bakit? Huwag ka makikibahagi sa tinapay nila. Opo. Laban nga sila doon sa tinapay mo .
Opo, kuya. Di ba? O ngayon, kung halimbawa, nakikipagpiging sila, nagtatago sila, nakikikain sila ng tinapay natin, di natin alam, Brad Rodel, problema nila yon. Kakain sila ng hatol sa kanilang sarili. Pero tayo, dapat ba tayong makikain dun sa handa ng iba? Hindi po. Tinapay ng iba. Hindi po. Kaya kung halimbawa tinatawag kang kapatid, tapos iba tinapay na kinakain mo, tapos ipakakain mo sa amin yung tinapay na kinakain mo, iba sa tinapay namin. Ba't ko naman kakainin yun, kapatid na Rodel? Basahin natin ngayon ulit yung ikalawang Juan, 1:10. Opo. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito. Di hindi Ay, huwag dala yung ninyong- tinapay na yon, kapatid na Rodel. Opo, iba. Ano ang gagawin mo? Ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Di madadamay ka, ba't ka madadamay? Paano ka namang nadamay kung di mo naman ginawa yung ginagawa niya? Paano kang parang ganito, no? Kung sumakit siya namin Bakit? Dahil doon sa kinain namin. Paano ka namang sumakit ang tiyan mo dahil sa kinain kung hindi mo naman kinain yung kinain nila? Opo, kuya. Hindi kasama sasakit ang tiyan mo. Opo. Kaya huwag mong kakainin yung tinapay na hindi naman ang naghanda ang Panginoon. Opo. Hindi naman yung aral na dapat mong kainin ang ipinapakain. Hindi yun ang dala-dala. Kaya nga huwag kayong makikisama, sabi kapatid na Rodel. Doon sa mga tinatawag na kapatid, huwag kayo man lang makikisalo doon. Kung sinusulatan ko kayo, kung sino man tinatawag na kapatid, tinatawag silang kapatid, kung mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungay, manglalasing, manlulupig, sa gayoy wag man lamang kayong makisalo. Ano ibig sabihin na wag kang makisalo? Makikiapid ka din ba? Magsasakim ka din? Mananamba ka din sa Diyos-Diyusan? Magtutungayo ka din? Maglalasing? Maglulupig? Wag kayong makikisalo dun. Huwag niyong kainin yung tinapay nila. Kaya, napakagandang bagay na makita natin, kapatid na Rodel, pagka sinasabi sa atin ngayon, sa gayoy wag man lang kayong makisalo. Kaya pagka dumating, hindi dala yung pagkain na dapat mong kainin, hindi yung handa ng Panginoon. Wag mo tatanggapin. Kaya nga, kung hindi ang wika, dala ang aral na ito, ang sabi ni Juan, huwag niyong tanggapin. Anong gagawin mo? Paano bang matatanggap yun? Siyempre, iyahain sa'yo yun. Opo. Kaya nga, ang sabi doon sa kawikaan na binabasa natin, 19:27, kapatid na Rodel, Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Ayan. Huwag ka kakain nun. Magtigil ka. Magtigil ka sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang. Ipapakain sa'yo yan, Brad Rodel. Sasakit ang tiyan mo dyan. Di ba? Opo. Kaya nga, sa gayon, huwag man lang kayo makikisalo. Para ka hindi makasalo sa kanila, tumigil ka ng pakikinig. Opo. Di ba? Para hindi ka makasalo nila. Otherwise,
ang mangyayari, yan ang makakain mo. Pag yan ang nakain mo, kapatid na Rodel, sasaktan ka ng tiyan. Opo. Di ba? Kaya, Opo. ito ay mga bagay ngayon na dapat nakikita natin sa pagsasalo-salo natin ng mga magkakapatid. Kasi yung pagsasalo-salo natin, huwag nating kalilimutan, sama-sama nating paggawa, no, Brad Rodel? Dahil mayroon tayong pagkain. Ang pagkain na pinag-aaralan na natin, yung pagkain ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi niya doon sa 4:34 ng Juan, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang mga gawa. Kaya sa pagsasalo-salo, Brad Rodel, huwag kang makikisalo dun sa iba ang pagkain. Opo. Yung hindi ang Panginoon ang naghanda. Opo. Kaya, ewan ko kung nasusundan mo na yung ating track ng pinag-uusapan, Brad Rodel, nakikita mo ba yung mga bagay na nakapaloob ngayon dito? Sige nga. Opo, Kuya, awa po ng Panginoon. May lalong masasabi kong nagliwanag sa kalooban ko po dun sa punto na ito. Ang pinag-uusapan po natin kasi yung natutunan natin sa hapunan ng Panginoon, ito ay piging, salo-salo nating mga magkakapatid, ang pagkain natin, yung pagkaing handa ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa atin pong piging, sa ating pagsasalo-salo, merong mga nakikisalo, mga batong natatago, nakikipagpiging. Dapat pirmi tayo na ang dapat nating kainin yung pagkaing handa ng Panginoon. Kasi may binabanggit na nga po si Pablo doon pa sa unahan ng kanyang sinasabi, alisin ang wika ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa na ihain na sa makatwid bagay si Kristo. Sa 8. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at kasamaan. Yun pala yung lumang lebadura ng masamang akala at ng kasamaan. Kundi sa tinapay na walang lebadura. Yun dapat ang yun dapat ang pagkain natin. Tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at katotohanan. Yun yung ating pagsasalu-saluhan na magkakapatid. Ngayon, kung merong makikisalo po sa atin, wala tayong problema dun mga kapatid. Bawa, kagaya nung sinasabi niya, tinatawag na kapatid pero siya, mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyosan, masakim, di ba? Mapagtungayaw, manglalasing, nasa gitna natin kasi tinatawag na kapatid Di nakatago siya dun sa tawag na kapatid. Pag kumakanta rin. Talagang sumesenyas tayo ng pag-ibig, nakasenyas din. Tingnan mo sa picture. Talagang nakaganyan din, di ba? So, nakatago. Pero iba pala ang pagkain niya Nadala-dala niya at kinakain niya. Sasali sa atin, papasok sa ating piging ng pag-iibigan. Wala tayong problema, mga kapatid. Kung makisalo sila, magkakaproblema ka lang pag nakisalo ka sa kanila. Di ba? Kasi ang dapat mong kinakain, yung handa ng Diyos doon sa dulang ng Panginoon. Sa dulang ng Panginoon, sa pakainan ng Panginoon, ang naghahanda doon ay si Kristo at ang pagkain po doon, yung pagganap ng kalooban ng Ama. Yun ang sinasabi po ng Panginoong Hesukristo. Merong ibang dulang ng mga demonyo, na ang nakahain naman doon, suka, lahat ng dumi, mga kapatid. Tapos, walang dakong malinis, puno ng suka, mga bagay na karumal-dumal. Kumbaga,
hindi mo pagkain yun, kadiri yun eh. Huwag kang dun makikisalo, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Kung gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, yun po ang ating pagkain, may magtatago, magpapanggap, makikisalo-salo dyan sa atin, wala tayong problema. Huwag lang tayong makikisalo sa kanila. Ano ibig sabihin huwag kang makisalo sa kanila? Nakikiapid siya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang makikisali dun sa pagkain niya na yon. Huwag kang makikiapid, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang maging masakim. Yun po yung kahulugan ng huwag kang makikisalo. Huwag kang sasama doon sa kanyang ginagawa na masama. Kasi yung pagkain, gawain po yun eh. Paggawa ng kalooban ng Diyos. Yung pagkain niya, pagkain ng demonyo eh. Pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtutungayaw, huwag kang sasalo doon. Ang ibig sabihin, huwag kang makikisalo doon, huwag kang sasama doon sa ginagawa niya na kasamaan. Dahil pag nakisalo ka doon, nakikikain ka doon sa kanyang pagkain. Hindi doon sa pagkaing handa ng Panginoon. Madadamay ka po doon, mga kapatid. Yun yung kahulugan ng huwag kang makisalo. Hindi yung nagkakatipon tayo. Identified mo halimbawa na ganito yan. Teka, atras muna tayo. Hindi, tuloy natin yung ating piging. Wala tayong problema doon. Mga kapatid, yung pagkain dapat nating kainin natin. Magpiging tayo. Problema niya yon. Sumama siya doon sa ating piging. Magtatago siya ngayon. Makikikain-kain siya doon. Pero di naman tatagal po yan eh. Kasi hindi naman nga nila pagkain yun eh. Kaya nga sabi ni Pablo, darating ang panahon, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yung magaling na aral, yung pagkain na ating sinusunod, hindi naman nila titiisin yan eh. Dahil hindi naman po nila pagkain yan eh. Mga kapatid, kakain siya ng pagkain natin, nakatago siya, hirap na hirap siya dun eh. Mga kapatid, darating ang panahon, aalis din yan. Pero tayo, hindi tayo dapat makisalo sa kanila, mga kapatid. Kasi piging natin ito eh. Saan ka naman nakakita ng piging natin ito, handa natin, tapos dadating, may dala siyang sarili niyang handa. Doon tayo makikikain? Hindi. May piging tayo, yung atin ang kainin natin. Sumama siya, kainin niya kung ano yung pagkain natin. Ano po mga kapatid? Nakikisalo ka eh. Kung ano yung handa namin, handa dito sa aming piging, yun ang aming kakainin. Sumama ka, yun din ang kainin mo. Magtiis ka, nakisali-sali ka eh. Kung hindi ka naman kasali talaga eh. Ano mga kapatid? Di ganun po yun. Yung pala ibig sabihin nung huwag kang makisalo talaga. Huwag kang kakain ng pagkain nila. Huwag mong gagawin yung gawain nilang masama. Yun ang talagang kahulugan ng hindi ka makikisalo sa kanila. Hindi yung kakain tayo ng literal na pagkain, makikisalo sa iyo, pabayaan mo siya. Diba? Pero doon sa ginagawa niyang masama, huwag kang makikikain doon, huwag kang makikisalo doon. Kaya nga pag dumating sa inyo, hindi yan wika dala. Ang aral na ito, ibang pagkain ng dala. Huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Bakit? Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Paano ka namang naramay doon sa masamang gawa niya kung hindi mo naman ginawa yung daladala niyang gawaing hindi naman yung aral na sinusunod mo? Paano namang sumakit din ang tiyan mo doon sa kinain nung sumakit ang tiyan kung hindi mo naman kinain yung kinain niya? Di ba mga kapatid? Kain siya ng kain, sakitan siya ng tiyan, maimpatyo siya, ikaw naman, hindi mo naman kinakain yung pagkain niya, hindi ka apektado. Ba't sumakit din ang tiyan mo? Nakikain ka dun sa pagkain niya na hindi mo naman po dapat kinakain. Kaya wag tayong makikisalo, mga kapatid. Wag tayong makikikain doon sa hindi naman handa ng Panginoon. Kaya maliwanag yung ating natutunan mga kapatid, At ito, sinasabi sa Biblia, bago ka kumain, bago ka makiinom, makikain, doon sa dulang ng Panginoon, siya sa atin mo muna ang iyong sarili. Baka dahil pagka kumakain ka, umiinom ka, nang hindi ka naman nararapat, hindi mo naman kinikilala ang katawan ng Panginoon, hatol sa sarili mo ang ginagawa mong pagkain at pag-inom. Kumakain ka at umiinom ka ng hatol sa iyong sarili kung hindi mo naman kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya yung napag-aralan po natin sa kagabi, mga kapatid, pagkaing ayon sa Espiritu,
inuming ayon din sa Espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ano gagawin mo? Kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y aking isinusulat na pawang utos ng Panginoon. Hindi mo naman kinikilala yung utos ng Panginoon. Hindi mo naman kinikilala ang Panginoon. Hindi mo naman kinikilala ang katawan ng Panginoon. Makikisalo ka, makikiinom ka, hatol ang sa sarili mo, ang pagkain mo at pag-inom. Kasi sabi ni Kristo ang mga salitang sinalita ko, ang siyang hahatol sa Kanya sa huling araw. Hindi mo naman kinikilala siya tapos nakikikain ka, nakikiinom ka. Masama yun Hindi po tama yun. Pero sa part nating magkakapatid, kahit sino pa ang pumunta doon sa ating piging, wala tayong problema. As long na yung piging natin, yun ang pagkain natin pinagsasalu-saluhan, makisali sila ron. Nakatago. Mga kapatid, wala tayong problema. Pero tayo, huwag tayong makikisalo. Huwag tayong makikikain sa pagkaing hindi handa ng Panginoon. Kaya sabi sa Biblia, anak ko, magtigil ka sa pakikinig ng mga aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Magtigil ka kung kasalukuyang nakikinig ka dyan. Hindi mo pa naumpisahan, wag mo na umpisahan. Pinapatigil nga Sabi nga ni Pablo, sa 16:17 ng Roma, ang sabi po niya, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. O ano ba yung pagkakabahabahagi? Hindi yan ang pagkain natin Hindi yan ang aral ni Kristo, mga kapatid. Mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, laban pala dun sa aral na ating pinag-aralan Kakontra pala nung pagkain ipinapakain sa atin ni Kristo, ang dala-dala ng mga ito Tandaan ninyo, tapos ano gagawin? Kayo magsilayo sa kanila. Tandaan mo at saka ka lumayo. Diba? Para hindi mo makain yung daladalang pagkain yan na hindi naman ang Panginoon ang naghanda. Para hindi ka makadamay doon sa kanilang masasamang mga gawa. Yun po pala yun, mga kapatid. Kaya tayo, kung ano ang ating piging ng pag-iibigan, yun ang ating pagsalusaluhan. May pumasok, ibadala, tinatawag na kapatid, batong natatago sa ating piging ng pag-iibigan. Ang daladalay pakikiapid, karumihan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, huwag tayong makikisalo sa kanila. Ibig sabihin, huwag tayong makikisama sa kanilang masasamang mga paggawa. Pero sila, kung sasama sila sa atin dyan, makikisalo-salo silang patago, wala tayong problema po doon. Mga kapatid, hindi tayo apektado. Bakit? Ano man ang dala nila, wala naman tayong pakialam sa kanila. Ang pagkain kinakain natin, yung handa ng ating Panginoong Hesukristo na ikabubuti natin, ikapagiging dapat po natin sa Diyos. Yun po kuya, ang napakagandang punto na yon na nakita natin tungkol sa ating pagsasalo-salo. At yung huwag makisalo, huwag kang sasama doon sa masama nilang gawain, huwag kang makikikain doon sa pagkain nila na hindi naman ang Panginoong Hesukristo ang naghanda. Huwag kang sasama doon sa aral na kanilang daladala, hindi naman yun ang aral na daladala ng Panginoong Hesukristo. Yun po, kuya. Huwag kayong magsihipo ang wika ng kanilang bagay na marumi. Hindi mo nga dapat na hipuin. Magsialis kayo, pinaalis nga. Sabi dun sa 6:17, di ba? Magsialis kayo ang wika sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Pagka marumi, huwag mo nang hihipuin. Hindi na nga aral, huwag mo nang pakikinggan. Hindi na nga yun yung pagkain mo bakit mo papangasan pang tikman? Hindi yun ang pagkain mo, kapatid na Rodel. Hindi ba? Opo. Kaya kung ibang aral na isinasaksak, may ibang aral na laban na sa aral na pinag-aaralan mo. Laban na dun sa pagkain mo. Huwag mo na hipuin. Huwag kang makikisalo dun. Kasi kapatid na Rodel, meron naman tayong
handa ano? May handa naman ang Panginoon sa atin eh. Kaya nga, isang bagay nga yung sinasabi ng katwiran ng Diyos eh, di ba? Na yung nandun sa 11:29 kanina na binasa natin, ano? Ng unang Korinto, ay maliwanag naman yun eh, na kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, huwag mo kalilimutan, basa 1:18 ng Kolosas. Opo. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Di ano yung katawan ng Panginoon? Ang iglesia po ng Diyos. Hindi mo naman pala kinikilala eh. Biruin mo. Opo. Biruin mo. Ikaw kumakain ka, umiinom ka, no? Pagkatapos, hindi mo naman pala kinikilala yung katawan ng Panginoon. Hindi mo naman pala kinikilala ang iglesia pagkatapos, kumakain ka at umiinom ka. Iinom ka ng hatol sa sarili mo. Bakit? Brad Rodel, pagka yung kasing isang, halimbawa, merong hayop, hindi naman ang lahat ng hayop, carnivorous. No? Opo, kuya. Ang pagkain, kapatid na Rodel, damo. Pakainin mo mo ng karne. Pagkain nun damo Ang mga ngayaw yun, bandang huli. Kaya nga, hindi matitiis Hindi nila titiisin ang magaling na aral. Totope yan. Maniwala ka, totope at totope, kapatid na Rodel. Opo. Tapos, tsaka magdadahilan. Tsaka ngayon sasabihin ng, sira pagkain ninyo. Nasira tiyang ko. Hindi mo kasi pagkain. Yun. Yun po, kuya. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo. Natural, masisira yan mo. Hindi mo naman pagkain yan Opo. Tama. Kaya hindi titiisin ang magaling na aral. Kaya pag nagsasalo-salo tayo, meron namang, sabi, basahin natin, kapatid na Rodel, doon sa sinasabi ni Pablo. Basahin natin ang unang Korinto, balikan natin, 16, kapatid na Rodel. Opo. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi bagas siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagas siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? 17. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Kita mo, kapatid na Rodel. Opo. Tayong lahat nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Kung magdadala ka ng tinapay mo dito sa... Mali, kapatid na Rodel. Opo. Hindi natin dapat yun, i-entertain. And ba, nagsasalo-salo tayo. Di may handa. Ang handa, yung handa ng Panginoon. Yung tinapay na bumababang galing sa langit, kapatid na Rodel. Kaya nga, doon sa sinasabi doon sa Juan, basahin natin sa 32, kapatid na Rodel. Opo. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Yan. 41. 41. Ang mga Hudyo nga
ay nangagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, "Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit." Oo, yun pala sinabi niya eh. Oh, 48, punta mo. Opo. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ayun pala yung sinabi niya eh, no? Opo. Ako ang tinapay ng kabuhayan. 51. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Oh, kita mo. Kung ang sino man ay, Kapatid na Rodel, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kaya Opo. tayo ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, kapatid na Rodel. Kaya isang bagay, yung tinapay na bumababang galing sa langit, hindi naman sa tinapay lang nabubuhay ang tao, na tinapay na napapanis eh. Kaya nga ang sabi doon sa 4:4 ng Mateo, kapatid na Rodel. Opo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Oo. Edi, maliwanag naman yun, kapatid na Rodel eh. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. O ano ba siya? Nang pasimula, siya ang berbo o ang salita, kapatid na Rodel. Sabi sa Juan 1:1, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya siya yung tinapay na bumababang galing sa langit. Siya yung salita ng Diyos na dapat yun siya nating kinakain. Kung ang ibang daladalang tinapay, Brad Rodel, at kung yung iba naman tinapay na galing sa bakery ang dala, hindi yun eh. Ang ating pinag-uusapan ngayon dito, yung pagkain at inumin na ayon sa Espiritu. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating niya dun sa isyan, 51, binabasa natin kanina, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay na walang hanggan. Kaya nagtatalo-talo yung mga Hudyo paano ikaw ipakakain sa atin ng tao ito yung kanyang laman? Kaya nga, ang sabi niya pagdating sa 63, kapatid na Rodel? Ang sabi niya, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Yan ang track ng sinasabi niya Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya yung aral, pagkalaban yung aral dun sa aral na dala ng Panginoong Hesukristo, hindi yung aral ni Kristo, wag mong hipuin. Kaya nga sabi, tumigil ka ng pakikinig dahil hindi ka dapat makisalo doon sa handa ng iba. Kapatid na Rodel, may handa ang Panginoon. Kung nagsasalo-salo tayo ngayon, may dadating. Merong sino man dadating. Hindi dala ang tinapay na ito o yung aral na ito. Ay, ihahain sa'yo. Hindi. Nagsasalo-salo nga tayo. Di ba pag sinasabi mo, dinatnan mo kami kumakain, kapatid na Rodel. Kung dinatnan mo kaming kumakain, may kinakain na kami. Opo. Hindi ka naman namin iniintay na, magsasalo-salo pa lang tayo. Hindi. Nagsasalo-salo na nga kami. Opo. Edi may pinagsasalo-saluhan na kami. Dumating ka ngayon. May dala kang ibang pagkain. May dala akong ibang pagkain. Kung dumating sa inyo, hindi dala ang aral na ito. Iba pagkain ang dala-dala mo.
ba't namin tatanggapin yan? Dito, sa dulang. Huwag niyong tanggapin sa inyong bahay, huwag mo tanggapin doon sa dulang. Huwag mo tatanggapin yung pagkain na yun doon sa dulang mo. Ibang pagkain eh. Hindi yung pagkain inihanda ng Panginoon. Saan bang lupalop ng galing yan? Pagkain mo na yan. Kung gusto mo makisalo sa amin, ikaw ang makisalo sa amin sa aming pagkain. Hindi kami ang makikisalo sa iyo. Saan ka naman nakakita ng nakikisalo? Ikaw ang nakikisalo, ikaw yung may dala ng pagkain? Opo. Uy, pasalo naman. Ito yung pagkain ko. Hindi ikaw. Pagdating mo, at ikaw may dala ng pagkain, sabi, gusto nyo ba kumain? Hindi ka nakikisalo nun. Ang nakikisalo, yung pagkain na kinakain, yun ang kakainin mo din. Kaya ka makikis. Uy, pasalo naman. Pasaluhin nyo na nga si, ano ibig sabihin? Kung ano yung kinakain mo, yun ang kakainin nila. Opo. Ngayon, mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, sa gayon, wag man lang kayo makisalo. Ba't ka makikikain dun sa pagkain nila? Opo. Naintindihan mo ba, Brad? Brad Josel, ikaw ba'y nakakasunod? Kuya, napakagandang aral po talaga nito. Awa po ng Diyos at mas madali pang sundan pagka nga po yung halimbawa na sinasabi nyo. Kagaya lang po sa pagkain, hindi naman kasi pare-pareho, let's say animals, Hindi naman lahat carnivorous, I mean. So, yung pong pagkain ng ibang hayop, hindi naman pwedeng, yun ang pagkain din ng iba eh. Yung ba naman ang pagkain talaga, halimbawa ay damo, halimbawa ay kabayo, Pakainin mo ba ng steak eh? O kaya kung halimbawa mga tupa ni Kristo, si Kristo ang nagpapakain. Ikaw ba naman ay aso ka, tsaka baboy ka, makikisalo ka ba sa pagkain namin? Hindi namin problema yon. Pero yung dala-dala mo, kaning baboy, o kaya suka. Kasi yung aso kumakain po ng suka niya yan eh. Kakainin ba namin yun kung tuwa pa kami? Naisip ko po sa ginawa niyong halimbawa kasi ganun eh. Ako po, sabi ko talagang hindi mo kayang tutulan yung ganong katwiran na sinasabi eh. May tinapay tayo. Dapat walang lebadura. May tinapay dyan. Puro lebadura, masamang lebadura. Ang karga dyan, lumang lebadura. Yun ba ang tinapay na pagsasaluhan natin? Kaya pagdating dun sa 5:11, sa gayon, wag lang kayong makisalo, wag man lamang kayong makisalo. Paano mo pakikisaluhan yan? Ang tinapay niyan, tingnan mo, mapakiapid yan, masakim yan, mananang ba sa Diyos-Diyosan yan, mapagtungayaw yan, manlalasing yan, manlulupig yan. Hindi ka dyan dapat nakikisalo. Ibang gawain nila, ibang tinapay at pagkain nila. Ang pagkain natin, yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, at yun ang dapat nating pagsaluhan talaga. Galing sa langit na tinapay yun. At napakalawak po eh. Kasama sa pakikinig, kasama yung ginagawa, pareho po yun, consistent eh. Sa pakikinig, kung yun halimbawa, ang pagkain, ang aral, iba naman ang kanilang ini-introduce sa iyo laban sa aral. Hindi salita ni Kristo. Hindi galing sa langit yan. Naku, nag-take out yan, galing impyerno. Bit-bit niya. Gustong ipasubo sa iyo, ipakain. Kaya dapat doon, magtigil ka ng pakikinig. Huwag kang makikisalo dyan. Huwag kang pakipakinig pa dyan. Naku, lalasunin ka niyan. Yung dalang pagkain yan, hindi galing langit yan. Kung saan-saan pinanggalingan yan. No? Pagka ang aral ay magliligaw lamang, magtigil ka anak ko sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman, sabi po ng Biblia. Di magtigil ka, huwag kang makikisalo dyan. Huwag kang makikipiging dyan. Ang pakikinig ng aral na hindi naman aral na galing langit, hindi tinapay na galing langit. Si Kristo yun yung salita, aral, salita, galing sa langit. Huwag kang kakain dyan.
Hindi mo ikabubuti yan. Eh sila naman, pag kinakain nila yan, ako, pinipilit nila. Para ko pang na-imagine eh. Kaya nga pagka naririnig nila, pinipilit nilang, kunyari, masaya rin sila eh. Pero pagka tumalikod na, napapangiwi at saka talagang sila po itong masama ang mukha eh. Kaya kung ano-ano sinasabi, pagtalikod eh. No? Eh, hindi ganun dapat. Ang pakikisalo, sabi nga ni Kuya, kung tayo talagang nakikisalo, may piging tayo, yung pagkain ng naghanda, ng pagsasaluhan natin, yun ang kakainin natin at ang Panginoon po naghahanda. Eh mayroon dumating, may daladalang ibang pagkain, in order galing impyerno. O no? Nag-take out, nag-fast food pa eh, nag-drive-thru pa eh. O, tapos nagsasalo-salo na tayo, dinat na tayo. May daladala ngayon. Eh, hindi naman yun yung pagkain pinapakain sa atin ng Panginoon. Ba't ka makikisalo doon? Hindi ang talagang piging, eh ang kumakain, kakainin niya yung galing sa kung kani-kanino. Ang may piging, ang kakainin natin, mga kapatid, galing sa Panginoon. Yun po ang pagsasaluhan natin. Dapat alam mo yung pagkain para sa'yo. Huwag mong kakainin yung hindi para sa'yo. Makakasama sa'yo yun. Yung galing sa langit. Yun ang siguradong para sa atin. Kung magkakapatid tayo, ngayon may problema silang malaki pag nakipagpiging sa atin. Hindi tatagal yan. Sabi nga ni Kuya kanina, ang ganda rin ng talata, no? Kasi hindi nila titiisin ng magaling na aral. Sila po, pagdating ng araw, kahit na ngayon, kunyari, masaya sila, no? Tanggap nila, nakikiganyan pa yan, eh. Nakikibati pa sa mga kapatid sa buong daigdig. Malakas pa sumigaw yan pagka naghihiyawan tayo. Pero sa totoo, sinisikmura sila sa kinakain nila. Samantalang tayo sa piging natin, sabi nga ni Kuya at saka ni Brother Eli doon sa hapunan ng Panginoon, mabubusog ka eh. Pagkain na galing sa Diyos at yun intended talaga para sa atin dahil tayo naman po talaga ang kasalo ng Panginoon. Mabubusog ka sila, nagkakanda impatyo sila sa kanilang pinipilit na kainin yung hindi naman nila pagkain. Ang laki po ng difference talaga, mga kapatid. At doon lalo natin ngayon ma-appreciate yun nga pong mga katwiran. Kasi ito nga po ang sinusundan natin, nakikibahagi tayo sa isa lamang na tinapay. Walang ibang tinapay, mga kapatid. Anak ng tinapay o pagka doon sa ibang tinapay ka, nakisalo. Bakit tayo kailangan sa isang tinapay lang na nakikisalo? Doon sa 17, ang sinasabi po, sa simula natin sa 16, binasa ni Kuya ito na magkadugtong, ang ganda pala kako ng ibig niya sabihin talaga. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? O di, tayo yan eh, tayo, mga kapatid yan eh. Pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo, yung ating pagtanggap ng isa lamang, no, na saro, yung pagtanggap natin ng isang tinapay na pinagpuputol-putol lamang, pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo yan natin, no, na pakikipagkaisa natin. Pagdating sa 17, ang sabi niya, bagaman tayo marami, yung mga nagkakaisa na yun, na nakikipagkaisa sa katawan ni Kristo dahil tinatanggap yung isang saro lang, isang tinapay lang, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Marami tayo. At dahil nakikipagkaisa tayo sa katawan ni Kristo, nakikibahagi tayo sa isa lamang tinapay. Hindi pwedeng maraming tinapay at may iba pang tinapay. Dapat doon lang tayo lahat nakikibahagi. Eh hindi mo naman tanggap yung katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo, yun po ang iglesia, no? 1:18 ng Kolosas. Tapos makikibahagi ka, hatol ang darating sa iyo. Hindi mo naman kasi tanggap eh. Hindi mo tanggap ang iglesia, laban nga sa loob mo eh. Pero nakikipagpiging ka, patago. No? Eh nakikikain ka, eh sino ngayon ang napapasama? Kami, hindi namin problema. Sabi ni Kuya, highlighted yun. Paano namin magiging problema eh? Nakikipagpiging ka nga, nakatago.
Ikaw ngayon ang may malaking problema. Bakit? Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon na siyang iglesia, 1:18 ng Kolosas. Hindi ka naman nakikipagkaisa sa katawan ni Kristo, sa iglesia, sa madaling sabi, tapos nakikikain ka. Hatol ang dumarating sa iyo. Bakit? Ang kinakain namin, tinapay na galing sa langit, aral, salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Yun mismo ang hahatol sa iyo, sabi ni Kristo, 12:48 ng Juan. Kinakain mo kasi, hindi ka naman nakikipagkaisa sa katawan ni Kristo o sa iglesia. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa Kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Biro mo yung kinain mo, hindi ka naman nakikipagkaisa kasi sa iglesia o sa katawan ni Kristo. Hindi mo naman tanggap talaga eh. Pagkatapos kinakain mo, yan din mismo ang hahatol sa iyo. Kaya hindi ba makapabuti ang ganong klase po ng nakikipagpiging. Makikipagpiging ka, totohanan. Kaya ako, sarap na sarap ako makipagpiging sa mga kapatid. Alam mo yung mga kapatid na kasalo mo, pinaghandaan ni Kristo ng pagkain, kasama mong kumakain, pare-pareho kayong masarap na masarap eh. Walang wala pong paglagyan ng kaligayahan mga kapatid, hindi makontain sa kalooban. Every time na ganito nga, nagsasalo tayo. Sabi nga ni Kuya, pagka ganitong mga pagkakatipon, nag-aaral tayo. Pagsasalo din po ito ng aral. Hindi ba napakasarap? Lumilipas nga, haba na pala ng nililipas na oras, hindi mo nararamdaman. Parang gusto mo, sige pa, ano pa. Hukay pa, kuya, lalim pa, lawak pa. Ganun ang pakiramdam mo. At alam mo sabihin kasi yun ang nararamdaman mo. Taliwas naman, baligtarin mo. Parang ganun din Ikaw kaya pakainin ng suka. Ikaw kaya pakainin ng kaning baboy. Hindi ka naman baboy. No? Ikaw kaya pakainin ng suka, hindi ka naman aso, tupa ka. Paano yun? Mahirap yun. Hindi Yun mo kaya ang sinasabi, sigurahin. Brad Josel, sa unang Korinto, 10:21, binasa natin. Basahin mo ulit. Opo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Yan, kapatid na Josel, kaya kung nasa dulang ng Panginoon, dapat yung handa ng Panginoon. Kung ikaw ngayon may dadating na iba ang dalang pagkain, ay nako, wag mong tatanggapin, sabi. Wag ninyong tanggapin sa inyong bahay. O kaya hindi dapat nakakapasok talaga sa bahay yung pagkain na hindi naman pagkain na ang naghanda ang Panginoon. Kung sa bahay ka ng Panginoon pupunta, dapat yung pagkain sa bahay ng Panginoon, yun ang kakainin, kapatid na Josel, yung kapatid na Rodel. At yan ay magdadala sa atin sa marami pang mga katwiran na dapat nating mapagsalu-saluhan na sama-samang mga magkakapatid. At kung tayo magsasalo-salo, yan, sabi, maghintayan kayo. Naalala mo yan, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Yung talata na yan. Basahin mo 11:33 ng unang Korinto. Opo. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y mangagsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Yan, kapatid na Rodel. Opo. Tutuloy na. Opo. Maghintayan tayo. Kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, Opo. o di ba? Opo, kuya. Paano yun? Yan.
pag-usapan natin, kapatid na Rodel, loloobin ng Diyos sa pagpapatuloy nitong ating pinag-aaralang mga katwiran. Sana po ay merong madagdag sa atin, sa ating sama sa pagkain at tinapay na sa Diyos nang gagaling doon sa dulang ng Panginoon. At tayo naman ang makakapagsabi, ikabubuti natin yun pagka kinikilala natin yung katawan ng Panginoon. Yung kakainin natin, ikabubuti natin. Bakit hindi kinabubuti ng iba sa palagay nila? Kasi nga, hato lang kinakain nila. Hindi nila kasi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Pero kung kumikilala ka sa katawan ng Panginoon, kinikilala mo ang katawan ng Panginoon, isang bagay ang makikita mo Yung susunod naman sa aral na pinag-uusapan natin, kapatid na Rodel. Ito yung aral na pinag-uusapan natin Yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon Jesucristo, pagsusundin mo ba yung aral ni Kristo? Ikasasama mo. Hindi po, Kuya. Pagsusundin mo ba yung aral ni Kristo? Ang mangyayari ba sa'yo, kapatid na Rodel, hatol? Hindi po, Kuya. Mangyayari sa'yo, Yan. Kaya, makikita po natin, tayo makakapagsabi. Ayan yung mga aral, mga katwiran, binabasa natin mula sa banal na kasulatan. Pag ginawa natin, huwag nating kalilimutan ang utos, mabuti, ang banal, matuwid. Ikatutuwid, ikabubuti, ikababanal. At wala namang iniaaral sa atin dito ngayon na masasabi natin, pag ginawa mo ikaw ay magiging walang hiya. Yung aral ba ni Kristo, pagka ginawa mo magiging walang hiya ka? Hindi. Kaya lang, may mga walang hiya talaga na pagkatapos mong pinakain, pinakain mo na, handa na, ikaw ang naghanda, pagkatapos nung umalis na, katapos na makakain, laman kang kwenta yung pagkain. Di ba masarap? Ganun. Ganun, may ganun, sa handaan. Nakso mo ba? Di ka masarap. Ganun ang, yung, pinakain na nga, pinakain na nga. Pero ganun sa handaan, pinakain na nga. O biglang, di man masarap. Alay kang lasa. Lasa kang balaba ng saging. Pinintasan na tsaka pinagpipintasan ng pinagpipintasan lahat nung pinakain sa kanya. Kaya nga, dapat, huwag kang kain ng kain. Di ba? Opo. Huwag kang kain ng kain, basta. At huwag nating kalilimutan po, yung pagkain na yan na inihahanda ng Panginoon sa kanyang dulang, isang bagay, mabubusog ka dyan at yan ay ikabubuti mo kapag ka kinain mo. Pagka kinain mo yung handa ng Panginoon, yan ay ikabubuti natin. Yan po ay ikaliligtas natin. Kaya sana, ang mga bagay na ito ay mag-iwan sa atin ng iba yung pagnanasa na tayo po ay patuloy na magsalo-salo sa pagkain ng Panginoon na ang sabi nga niya doon sa 4:34, ang pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Kaya sa ating patuloy na pagsasalo-salo sa pagkain, ay patuloy nating pagsasalo-salo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sa paggawa ng kanyang aral, sa paggawa ng kanyang katwiran. Sa tulong ng Diyos, magpapatuloy tayong magsasalo-salo sa ating pagkain. At huwag nating kalilimutan, kapatid na Rodel, pagka tayo nagsasalo-salo, dapat
naghihintayan tayo. Yan. Po. Pag-aralan natin, loloobin ng Diyos sa ating pagpapasalamat at iba pang mga bagay na nakapaloob dito. Sa mga halimbawa rin na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, hindi pa tayo tapos doon, kapatid na Rodel, dahil may isang mahalagang bagay tayong pag-uusapan pa din tungkol dyan sa mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Magandang araw po. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, na sumasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, alay po ng aming mga puso, Ama, ang taos na pasasalamat sa iyo. Sa mga butil ng katotohanang amin pong napagsasalu-saluhang mga magkakapatid. Nararamdaman ng aming mga puso, ng aming mga pagkataong loob. Mahal mo po kami, Ama, sa lahat ng kaparaanan. Ipinararamdam mo na ibig mo kaming maging dapat sa iyo. Nakakakain kami palagi ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Nagsasalo-salo upang makapanatili po kami sa paglakad sa iyong mga katotohanang ikatutuwid ng aming mga pamumuhay, ng aming mga paglakad. Nagbibigay ginhawa ng amin pong mga kaluluwa. Naglilinis ng aming mga budhi, ng aming mga pagkatao. Salamat po, Panginoon, sana ito'y lagi naming maibaon sa aming mga puso, matanim ng malalim sa aming mga kalooban. Mapanatilihan po namin hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay, aming maitawid sa aming mga sambahayan, lalo na po sa aming mga anak. Sana po, Panginoon, subaybayan mo kaming lahat ng mga magkakapatid, bakuran ng iyong pagmamahal, lalo na po sa gitna ng aming kapaligiran. Maraming kaaway, maraming sugo ang masama. Sana po, makapagtulong-tulong po kaming magkakahawak kamay, magkakaakbay, lumalakad na maligaya sa loob ng iyong banal na kapisanan. Maihangga po namin ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Matugunan nawa namin ang dahilan ng pagkakalikha at pagkakatawag mo sa amin. Huwag ka po naming mabigo sa pag-asa mo sa aming mga magkakapatid. Ibig namin, Amang, maging dapat sa iyo't makarating sa pangako mo pong buhay na walang hanggan. Huwag mo lamang po kaming iiwanan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng pagkakamali at mga pagkakabisala. Pasensya ka na po sa amin. Nagpatawad na rin po kami sa mga nagkasala sa amin. Sana po, bindisyonan mo kaming lahat at tugunin ang daing ng aming mga puso. Bahala ka na po. Mangyari ang iyong kalooban sa aming lahat. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Sa
At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.